Let's bring in Mayan Los Baños, our TV5 correspondent from the Senate. Mayan, anong balita dyan? We heard na si Trillanes may dalang arrest warrant daw. Oo. Basically, kasama siya ng NBI na magsisilbi nitong arrest warrant laban nga kay Senator Bato de la Rosa. But si Senator de la Rosa ay hindi lumalabas ng plenaryo hanggang ngayon, ano? And then makailang ulit ako ngayon, kagagaling ko lang sa loob, makailang ulit ako humihingi sana ng maikling panayam sa kanya kung ano bang plano, pero ayaw niya pa talagang sumagot sa atin. At siguro balikan ko lang ng konti, Bok, yung nangyari ngayong hapon na ito na medyo maraming nakakagulat. Una, nang biglang ideklara nga ng kampo ni Senator Alan Cayetano na ibakante ang mga posisyon sa loob ng Senado dahil nga nakakuha na pala sila ng 13 votes. And Bok, you know naman, over the weekend, na may ugong-ugong. Pero hanggang kanina kasi, Bok, wala talagang umaamin sa atin na meron. Ang tanging nagsabi na may active threat ay si Senator Lacson. Pero nung pagtayo ni Senator Alan Cayetano, pagsimula nitong session, ay sinabi nga niya na may 13 votes na. So they want to vacate all the positions from including the Senate President. And then we know what happened next day, pumasok si Senator Bato na siyang kasama sa pumuno doon sa 13 boto. At naging emotional na siya dahil nakipagbuno pa raw siya sa NBI sa baba, mga tauhan ng NBI, dahil ayaw siyang papasukin. Ang tanong nga niya, pag ako wala dito, hinahanap niyo ako. Pero pag nandito ako, ayaw niyo naman akong papasukin. Kaya naging emotional siya at may pagkakataon pa nga, Bok, na sinugod niya si Senate Sergeant at Arms. Dahil sabi niya, bakit daw ginawa yun? Bakit daw hinayaan yung NBI na pigilan siyang makapasok dito sa plenaryo, Bok? Pero, Bok, yung NBI ba, were they trying to prevent his entry or were they trying to arrest him kanina? O what do we know? Okay. Hindi tayo sigurado kung yung nangyayari kanina, kasi nasa baba yan which is wala tayong Sa camera, basement. wala rin reporters na pwede, oo. Pero ibabase ko lang po sa sagot ni Senator Bato sa atin na ang nangyari ay nakipambuno sa kanya dahil pinipigilan daw siyang pumasok sa plenaryo. And then ang tinanong natin si Senator Soto, dahil nung time na yon, in effect, ang Senate President pa ay si Soto, sabi niya, silang alam na may pagpipigil na nangyari, Pero syempre, kung makausapin natin si Senator Bato, maninindigan siya dahil may sugat-sugat pa nga yung kamay niya bilang patunay daw ng pambuno na nangyari, nag-wrestling, sabi niya, yun yung term niya, nag-wrestling sila sa baba para lang daw makaakyat siya sa plenaryo. And then which came after lang, nung nangyari na yung lahat ng palitan ng liderato, doon lang lumabas na, okay, andito pala si Senator Trillanes, dala niya yung kopya ng ICC warrant, kasama siya sa magsiserve ng NBI, Bok. Pinakita sa inyo ni Trillanes yung arrest warrant? Nakita mo ba? Kung ano Ayun, naman? picture. Ayun, si Ami. Yes, I have. Hindi ko nakita ng malapitan dahil talagang sugod yung mga taga-media, pero meron akong picture na inano naman niya, iniharap niya yung ICC warrant, but I haven't gotten the chance, Bok, na basahin pa mismo. Sorry, dahil talagang nag-script pa rin ako. So, Yeah, I basta alam understand. natin, positive na may hawak siya na kopya ng ICC warrant na yan. Yeah, Ami. Mayan, malinaw ba kung arrest warrant na or diffusion order? Ang soundbite ni dating Senador Trillanes ay arrest warrant from the ICC. That is Arrest soundbite. warrant. So, we believe him for that. Though hindi kami nakakuha ng kopya. Dahil sabi kasi siya, Ma'am Ani, sealed warrant daw. Sealed warrant. And then kanina, sealed. nung pumasok pala ako, Baka nga diffusion yan. Oo. Break news kanina lang, pa ulit. Ed, nag-file ng petition si Bato sa Supreme Court to stop his warrantless arrest. Okay, but until there's a TRO, until the Supreme Court releases a TRO, then it's all bets are off. Pwedeng ituloy yan. Kung gusto ng gobyerno natin, pwedeng utusan, mukhang inutusan yung NBI. Ewan ko kung sinama. Alam ka naman sinundo yung sumunod lang yung kay Trillanes. Okay. I think may approval yun ng gobyerno anong natin. tintindi mo? What's the Hindi ka plan? naman pwedeng basta makihila-hila ng NBI agent to carry out an arrest Yeah. based on an ICC warrant. Yeah. Mayan, ano intindi mo? What's the plan? Yung NBI ba, are they actively trying to arrest him pa or they're naka-stand off sila ngayon? Last I saw kasi parang si Bato nasa loob pa ng plenary at hindi lumalabas Hindi lumalabas ang plenary at Bok, naka-lockdown kami. So kahit kaming mga miyembro ng media, di kami makalabas. But so far, ang alam natin na nating impormasyon, marami daw NBI personnel ang nasa baba ngayon. So we can only surmise na wala namang ibang dahilan kung bakit sila nandyan, kundi para i-serve nga yung warrant.
So, nakikita natin na paulit mayat-maya, no, yung usapan sa loob ng plenaryo among the majority senators kasama na si Senate President Alan Peter Cayetano. Mukhang saan patungo itong discussion nila? Mag-iintayan ba sila? Kasi parang si Senate President Cayetano is insisting that dapat may coordination. So it's gonna be an impasse or an impasse. One side says we have an arrest warrant, the other side says hindi, mag-coordinate muna kayo sa amin at merong Article 145 ng Revised Penal Code. So saan patungo to? Mag-iintayan ba tayo nitong buong gabi? Hindi ko, sana hindi po kasi apektado tayong dalawa dyan. Oo nga, no? Ba't ko natanong ikaw? Pa tayo. Pero Bok, I think yung malabo kanina, no, ay, may sagot na ako na kaya pala kami naka-lockdown ngayon ay dahil ina-identify sino-sino yung mga NBI agents na humarang kay Senator Bato de la Rosa dahil balak silang ipakontempt ng Senado dahil nga sa ginawa nila sa isang sitting senator na hindi nila pinapapasok o pinigilan daw nilang pumasok sa plenaryo. Okay, kung ano yung game plan, wala kasi kami makausap, Bok, ngayon sa plenaryo. Walang gustong kumausap sa mga taga-media. So, hinihintay lang din namin kung ano yung mga sinasabi nila on record pag tumatayo sila, no? Pero gaya ng sinabi mo, yun nga, may mga nag-i-insist nga na idaan nyo muna sa amin for proper coordination, ganito, ganyan, hindi alam. Pero I think, Bok, the safest to say is since ito ngang mayorya ngayon ay, how shall we say it, pro-Duterte. Okay? Yung pro-Duterte na minority, sila na yung majority, hindi na isusuko, I think, si Senator Bato de la Rosa or hindi magiging madali kung sakasakali man na maisuko siya. Kaya rin talaga siguro, we can only surmise na naglakas ng loob si Senator Bato de la Rosa na pumunta sa Senado after 5 months siyang hindi pumasok. Malamang na na-plan siya yung usapan na yan na walang arestuhan, walang i-give up. Kasi kanina nakausap ko rin si Senator Robin Padilla. Sabi ko, anong game plan niyo po? Sabi ko, ipapaserve niyo po ba? Isusuko niyo po ba? Ang sabi ni Senator Robin Padilla sa atin ay walang isusuko, walang dapat isuko. Yan ay kasama sa majority bloc at alam naman natin na kasanggang dikit din ni Senator Bato de la Rosa bilang kasama sa Duterte bloc. Pero Bok, that's the other thing din kasi. Yung sinasabi na dapat may coordination at may courtesy granted to the leadership of the Senate or Congress, whatever the case may be, that's by tradition, that's not by law. In other words, as far as the law is concerned, an exemption is only given as far as violations, parliamentary immunity is only granted as far as violations that are not punishable by more than 6 years of imprisonment. Other than that, kung may kasunduan by tradition, that's only by tradition and that is not by law. Saka madagdag ko lang, Boka, even that tradition, nagva-vary yan. Kasi naalala ko lang naalala mo nung isinerve yung warrant kay dating Senator Laila de Lima, di ba? Ang Senate President noon, si Coco Pimentel. At ang sinasabi, parang bawal nga ang arestuhan sa loob ng premises ng Senado habang may sesyon, which is tama. Kaya ang ginawa noon ni Senator de Lima, umalis na siya ng Senate and then biglang lumabas yung warrant, bumalik siya ng Senate. Ang nangyari noon, pinayagan lang siya ni dating Senate President Coco Pimentel na maglagi sa kanyang kwarto, sa kanyang opisina ng 24 hours or at least spend the night sa kanyang opisina. Pero kinabukasan, hindi ko alam kung tamang word yung isinuko. She had to turn herself in. Din siya talaga. Yes, she had to turn herself in. Pero iba naman yung kaso ni dating Senador Antonio Trillanes na parang 5 linggo tayong nagkuta doon sa labas ng kanyang opisina dahil hindi talaga siya lumabas. Dahil pinanindigan nga yan na habang may sesyon, hindi siya pwedeng arestuhin. So, even that tradition, Bok, parang nagva-vary depending kung sino yung Senate President. So, right now talaga, Bok, medyo kinakapa din namin ano ba talaga ang game plan dito nila Senator Alan Peter Cayetano. Pero siguro, safe to say, is andun sila sa point ng pagprotekta kay Senator Bato de la Rosa dahil kabloke nila yan from minority to now majority bloc. Bok. Of course, the other part of the equation, you're talking about kasi the Senate, but the other part of the equation, of course, is the enforcement side.
whether the executive is going to risk sending in overwhelming force if it does want to enforce an arrest warrant, or whether it will try to negotiate for something less aggressive and less confrontational. Ang problema kasi dito, Bo, itignan natin yung scenario. Okay, so andito na si Senator Bato sa loob. So, parang meron lang possibility na hindi talaga siya lalabas hanggang andyan yung arrest warrant. Kasi pag lumabas siya, di huli na siya pag lumabas siya ng premises. 'Di ba? Kaya yun yung nangyari nun kay kay dating Senador Trillanes Kaya talaga nagkuta siya dyan sa kanyang kwarto. Dyan siya natulog for 5 weeks Kasi once na lumabas ka at mawawala na yung sinasabing tradisyon na pag nasa loob ng premises, hindi ka pwedeng isuko. So I guess, Bok, ang mas mahalaga dito, more than nga yung kung ano bang game plan ni Senator Alan Cayetano, mas mahalaga sa aming malaman, anong game plan ni Senator Bato dito? Ano yan, hindi ka lalabas ng kwarto mo, hindi ka lalabas ng plenaryo, kasi wala kept in the dark pa kami. But ayaw talaga pa kami sagutin. Keep in mind the stakes are much higher here for Bato kasi kung maaresto na si Bato ng NBI, turnover yan sa ICC sa The Hague. So he's not going to be detained here. He'll be whisked away abroad. So ibang-iba talaga ang stakes involved here. Versus, for example, De Lima or Trillanes or Juan Ponce Enrile and so on down the line. Ito kasi talagang what we saw last year, lipad at landing. Bok, kaya ako init ka talagang makakuha na talaga sa Senator Bato kasi tama ka Yun din yung itatanong ko sa kanya na parang, teka muna, anong game plan mo? Pag nagkataon, nililipad ka na niya ng dahig. And hindi yan OA kasi ganyan mismo nangyari kay dating Pangulong Duterte, no? So nandun yung possibility na pag lumabas ka at nakuha ka at sumurrender ka, ay baka within the night ay mailipad ka sa dahig, hindi ba? But I'd also imagine, siguro, alam mo, Bok, pero nag-file siya ng Nag-file siya ng TRO, request ng TRO sa Supreme Court. Yeah. So, I'd imagine that yun ang inaabangan nila and hoping that TRO is granted by the Supreme Court. But yun nga, remember what happened to Duterte last year? Humingi rin ng TRO pero hindi na ibigay. It was already too late that hindi na nabigay. So, the next question would be, kung mag-iintay sila ng TRO, how long will they wait for a TRO? What if it never arrives? At saka, Bok, sandali lang. Itong sesyon ng Senado ay good for 1 month lang. This will expire by June 4. So kung sakasakaling, speculative, Bok. Kung talagang gugustuhin ni Senator Bato na, sige, to be safe, dito na lang muna ako sa loob ng kwarto ko, sa loob ng opisina ko, attend ako ng sesyon. Pero hanggang June 4 niya lang pwede gawin yan. Paano kung yung NBI nandyan lang sa labas araw-araw? Pagdating ng June 5, what happens? Nandito pa rin siya sa loob. And anong magiging desisyon ni Senate President Alan Cayetano? Is he still protected by the Senate even if wala ng sesyon? Kasi malinaw yun sa tradisyon na dapat in session. In session para maprotektahan ka. Paano kapag hindi na in session? Well, it's not just by tradition, it's also by law. I think dun sa Article 145 ng Revised Penal Code, nakaspecify doon that the immunity is only applicable while Congress is in session. I'm checking with the Constitution now kung ganoon din sa Constitution Article 6, Section 11 of the Constitution. Well, I'm still looking for it. Senate or member of the House shall, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest while Congress is in session. So that's a prerequisite. Correct. It has to be in session, otherwise you lose immunity. Ito, Boka, meron lang nag-send sa akin ngayon. I have yet to see kung ano yung mismong buong buod nito. Pero so far sabi, Bato granted Senate protective custody. Parang first time ko kasi ito narinig. Dahil usually ang Senate protective custody, mga witnesses yan sa mga pagdinig. Ngayon lang ako nakarinig ng senador na ipo-protective custody. So I have yet to know kung paano ito nangyari, paano ang regulasyon nito, paano ang polisiya nito. Siguro sa pagbabalik ko, Bok, if you will, bibitaw ako ng sandali, kukuha lang ako ng interview and babalik ako sa Okay, Bok. Maraming salamat at ingat ka dyan. At naway hindi masyadong magtagal yung gabi.